Sa magkaiwalay pero parehong sitwasyon, nagsampa ng kasong statutory rape ang mga magulang ni Catherine at Liana laban sa mga dayuhang lumapastangan umano sa kanilang mga anak. Kaugnay na rin ito ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nakasa dito na sino mang mapatunayang nagkasala ay papatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero sa kasamang palad, nananatiling malaya ang mga taong gumawa umano ng kaalayan kina Catherine at Liana. Sa kaso ni Catherine, nakabinbin pa rin sa piskalya ang kanyang kaso. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang sospek. Masakit kung kahit siguro sino mang magulang na gusto ko rin na mabigyan rin siya ng yung gusto kong mangyari yung justisya. Sa kaso naman ni Liana, ibinaba na lamang ng piskal sa kasong sexual assault ang 2 counts ng statutory rape na nauna nilang isinampa dahil umano sa kawalan ng sapat na ebidensya. Dahil dito, nakapagpiyansa ang mga dayuhan. Ang isa raw, nakalis na ng bansa samantalang ang isa, patuloy na namumuhay ng normal sa lugar malapit kina Liana. Ayon sa PREDA Foundation, pangkaraniwan na mga ganitong kinahinatnan na mga kasong sangkot ang mga pedopilya. Dahil na rin daw ito sa kabagalan ng usad ng hustisya. Ang pinakamarami ng kaso ganito ay nag-dismiss at the level of the prosecutor. Dahil sinasabi ang prosecutor, kulang talagang ebidensya. So maybe ang police hindi kaya sila mag-investigate. Mali ang gawin nila na nag-seize, kinuha nila ang evidence illegally kasi hindi marunong sila. Pero sa specific na crime na gusto namin isampa, meron kaming mga listahan dyan. Ano ba yung mga kukunin namin para maipasok namin yung mga elemento ng krimen. At ang mga tao ko dito sa WCPD, trained naman kami dyan. Sa pananaw naman ng Asia Against Child Trafficking o Asia Acts, malaking balakid rin daw ang pananaw ng ilan tungkol sa mga kasong ito. Dahil sa nahihiya yung pamilya, ayaw nilang aminin na ganito yung nangyari sa kanilang bata, yung kanilang mga anak, hindi na lang nila sasabihin o anuhin na lang nila, palalampasin na lang nila. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapagtala lamang sila ng 59 na kaso ng mga batang inabuso ng pedopilya sa loob ng 5 taon. Pero sa tala naman ng PREDA Foundation, umabot na sa 100 kaso ng pedopilya na inilapit sa kanila sa parehong taon. Ang pinakamahirap dito sa sitwasyong ito, paano masupo yung problema, yung pagsusumbong ng mga pedophilia na biktima. Ibig sabihin ko, meron kang makikitang foreigner, Amerikano yan, European, Japanese, Korean, kasi hindi lang puti ang gumagawa nito, okay? Lahat ng klaseng bansa, pati Pilipino, ginagawa din yan. Ang pinakahamon sa amin, sino ang magsasabi? Sinong magsusumbong? Ang pagbabago sa lipunan natin para lalong mas mahusay natin maprotektahan ng mga bata ay talagang dapat manggaling sa lahat ng tao. Kasi mula sa mga magulang, mula dun sa mga pulis na tumatanggap ng report at ng mga nag-iimbestiga, sa mga social worker at pati na rin sa mga teacher na napakahalaga ng papel nila, na maaari silang lapitan ng mga bata. Lahat ito, sabay-sabay natin dapat pakilusin. Sa kabila nito, naninindigan pa rin ang mga magulang ni Catherine at Liana na ipaglaban nila ang karapatan ng kanilang mga anak hanggang sa lumabas ang katotohanan. Noong una, medyo mahirap sa akin na pumutok yung ganung issue. Naiiya na nasasaktan ako. Pero wala akong magawa dahil nandun Wala, kundi ilaban ko na lang hanggang sa makakaya ko. Siya ay isang bastos na binababoy ng pagkatao ng anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan. Nakakalungkot isipin na sa kanilang bubot na katawan at murang isipan, nadungisan na ang kanilang dangal at ninakaw na ang kanilang kamusmusan. Ang mga sumisigaw na hinaing ni Catherine at Liana para sa katarungan,
sapat na dahilan upang mas lalong paigtingin ang pagpapatupad ng batas. Upang sino man ang may sala, managot at mapagbayaran ang kanilang ginawang karahasan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Okay lang yung sa akin, kahit bigay lang sa akin na 80, kaya sa 50. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko eh. Kahit gutom ka, dapat titiisin yun.